Ang pananalangin na ginagawa natin, yung ating mga kabalisahan, mga problema sa buhay, para sa proteksyon ng Diyos, pag-iingat ng Diyos. Basahin natin ang Filipos 4:6. Huwag kayong mga balisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay, sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat, ay ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. Tayong mga kahilingan sa Diyos, sa panalangin, bunga ng kabalisahan sa buhay. Sa buhay kasi marami kang ikinababalisa. Halimbawa, ikaw ay lalaki, pupunta ka sa trabaho, iiwanan mo yung asawa mo at mga anak. Minsan sa lugar nyo, merong mga taong masasama, may mga magnanakaw. Ikinababalisa mo yon. Kaya bago ka umalis, mananalangin ka, Panginoon, pakiingatan mo po ang aking asawa at ang aking mga anak, ang aking pamilya. Sana po'y proteksyonan mo sila laban sa masasamang tao. O kaya, halimbawa, sa inyong lugar, dikit-dikit ang bahay. Pag nagkasunog, maring masunog pati bahay mo, nananalangin ka na, Panginoon, sana po, huwag magkakasunog sa amin. Pakipanalangin mo na pati yung mga katabi mong squatter, kaawa naman po. Nakakabalisa kasi yun Ganon din, marami pang bagay na ikinababalisa sa buhay. Halimbawa sa trabaho mo, meron kang mga nakakasalubong na intriga. Mga kabalisahan sa buhay yan Merong ganon kapatid, mga kabalisahan sa buhay. Yun ang mga ipinananalangin natin sa Diyos. Yung halimbawa, yung asawa mo ay nagdadalang tao, manganganak, hindi naman kaya basta-basta ng doktor halimbawa, dadalangin ka sa Diyos. Yung mga kabalisahan na yun, ang ipinananalangin natin. Pero yung kailangan mo, kahit hindi mo nga ipanalangin, bibigay ng Diyos yun. Lalo na, pagka uulit-ulitin mo pa, bigay mo ang pagkain sa amin araw-araw, bigay mo para bang gutom na gutom ka, biro mo, bigyan mo kami ng kakanin sa araw-araw, ulit-ulit mo sinasabi, parang bingi yung Diyos, nakaka-offend sa Diyos yun.